PCX 160 o kaya naman Zontes 150X. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin ito yung usapan na yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motoring One. Para lagi kang updated, be sure naka-follow at naka-subscribe ka dyan. At malaking tulong ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin na mas marami pa makakapanood ng video na to. Dalawa sa kilalang 150, 160cc scooter na meron sa Pilipinas ngayon. Pag-uusapan natin, agin ang mas matipid sa gas, agin ang mas malakas ang makina, agin ang mas maporma, at agin ang mas swak para sa'yo. Siyempre, presyo muna. PCX 160, idadamay na natin sa usap yung road sync version na to. Although what we have in front of us is the CBS version. Ang presyo na to for the CBS is 133,400 habang yung road sync version naman is priced at 154,900. Kay Zontes 150X naman, ang SRP talaga nito is 169,900 pero naka-introductory price ngayon at only 149,900. Available parehas to sa Motorsangge PH in case interested kayo na bigyan tong mga to. Sa looks mga brother, okay, pag-usapan muna natin si PCX. This can be subjective, hindi ko na masyadong i-detalye dahil nakita nyo naman siguro yung mga individual reviews natin na to. PCX, yung latest model, ito na yun, yung version 3 na tinatawag. This still sports the usual PCX lines. Yung PCX design niya talaga, which is curvy. There's a certain touch of elegance at saka makikita mo na touring scooter talaga. Malapad din to mga brother. So, wala tong mga decals whatsoever apart from the branding ng PCX 160 na embossed na rin over here at the side. So, what you're getting here is really more of an elegant executive feel. Pero alam mo, yung scooter pang touring. Kay Zontes 150X naman, bago sa paningin. Kaya naman pag ginagamit ko sa kalsada, maraming napapatingin dahil catchy. Yung mga linyahan nito sa harap, pati yung mga DRLs niya and the headlight assembly, pati yung mga shape ng fairings, agaw attention din talaga. And then if you're looking at it from the side, yes, may mga konting decals, strips of decals here and there, pero hindi overly done. Kumbaga discreetly placed para magkaroon ng accent yung motor. So, makikita natin yung pagka-brusco, may element of elegance as well, but at the same time, merong pagka-sporty naman tong looks na to. So, pagdating sa pormahan mga brother, alin sa dalawang to ang maswak para sa'yo? I-comment mo, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung makina ng mga brother. Performance sa kagad, yung mga engine specs, alam niyo naman na yan, feature na natin yan. Obviously, PCX 160 houses about 157cc ng engine displacement. Ang hatak ni PCX, mapa CBS yan or mapa road sync. This gives you that smooth feeling. Merong half a second na pag-throttle mo, tsaka siya bibira. Tapos, if you are going for high speeds, mararamdaman mo yung smoothness lang siya. Hindi ito yung parang wapak na may iwan yung kaluluwa mo. Hindi ganun si PCX 160. Ngayon, pagdating naman kay Zontes 150X, ito, nasa 149cc engine displacement, pero mas bigla, mas responsive yung signyador because of the fact na mas magaan din to. If I'm not mistaken, ang diferensya pagdating sa weight ng dalawang motor na to, PCX versus the Zontes 150X is right around 30 kilograms. At ang alam ko rin, ang Zontes 150X ang may pinakamagaan na weight sa 150cc and up scooter category. Ngayon, tingnan natin acceleration. Gaano kabilis na achieve ng speed ng bawat motor if we're going for 60, 80 at higit pa. So pagdating sa acceleration mga brother, even though this is only technically 150cc versus a 160cc, dahil sa kanyang power to weight ratio, the 150X gets higher speed in a shorter amount of time. So sa madaling salita, mas malakas yung hatak niya. At gaya na sabi natin, dahil na ngayon sa kanyang lightweight alloy frame. Kahit umulan, tuloy natin to mga brother. Ang next na tanong, brother, malakas ang makina, okay yung forma, pero kumusta naman ang pyesa? Pagdating dyan, since Honda PCX models have been here for how many years now, syempre, pagdating sa mga aftermarket, sa mga stock at mga pamagit natin na pyesa, nagkagat na yung mga pyesa ni
PCX 160. But Zontes, this being a new motorcycle, pero dahil ang dami na rin bumibili nito, pagdating sa mga aftermarket accessories, marami nang magkakaroon yan. Dahil nga, mabigay yung motor eh. Pero kung yung mga gulong, yung mga brake levers, if you want to replace it, side mirrors, even yung suspension, meron na tong mga kasukat na gulong, suspension ng mga aftermarket, mga brother. Ngayon, pagdating naman sa CVT set naman, ni Zontes 150X, alam naman natin kasi si PCX readily available na yan. Honda, marami ng mga nagkagat ng mga pyesa niyan. Si Zontes 150X naman, marami na rin namang nagkagat ng mga Zontes shops, Bristol motorcycle shops sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. But kung medyo wala kang nakikitang mga Zontes or Bristol shops na malapit sa'yo, then ang kasukat nito na panggilid mga brother, from the bola to the slider to the clutch lining, etc. is kaparehas lang ng PCX at saka ADV. So kung papalitan mo lang siya, medyo nag-worn out na, replacement lang, walang problema kasi yun din naman ang kasukat niya. Ang specific lang na kukunin mo talaga kay Zontes is the air filter, which is normally magpapalit ka naman air filter, give or take mga brother, mga 10,000 kilometers. Marami-rami na rin naman na yun. So I would advise, kung medyo malayo ka sa kasa ng Zontes or Bristol, mag-stock ka na. At least isang air filter kasi kay Zontes ka mismo makakuha nun, yung specific sa sukat nito. But everything else, from the tires, aftermarket suspension, aftermarket side mirrors, even the seats and all, marami ka na makukuha aftermarket parts, syempre kay PCX, pero pasok din naman kay Zontes 150X. Even yung consumable part ni Zontes 150X, katulad nung sa kanyang CVT set, ay kasukat din lang naman or kaparehas lang ng kay PCX. Pero yung sa mga makina mismo mga brother, hindi ko na to binaklas. Kasi baka ano pa mangyari, bagong-bago yung motor. Hindi na natin yan binaklas, but definitely maraming mga service stations ang Bristol motorcycle para dyan. And sabi ko nga, yung mga nakaraang video natin, for both of these motorcycles mga brother, mapa Honda yan, mapa Zontes yan, hindi ka naman talaga basta-basta mangangailangan ng pyesa nung kaloob-looban ng makina kung hindi ka naman talaga, wag naman sana, na-aksidente ng malala. O kaya talagang sinugod mo sa baha at ginawa mong submarine na maaaring pumasok yung tubig doon, magkaroon ng mga challenges pagdating doon sa kaloob-looban mo, doon ka problema. But if you're just yung normal usage mo, pamasok mo sa trabaho, uwian, o kaya pinapanghanap buhay mo, o kaya pinapang weekend long rides mo, pinapang loop and all, mauuna mo pang mabenta ang mga motor na to bago mo kailanganin na may palitan na pyesa sa mga kaloob-looban ng makina nito dahil matitibay ang makina nito. Honda is Honda. Subok na yung makina niyan, subok na yung dependability niyan. But at the same time, Zontes 150X, we have seen the factory back in Guangzhou, China. They make their own parts at talaga namang high-tech, sobrang high-tech naman talaga yung ginagamit na technology sa pagbuo ng mga pyesa nila. And mind you, Zontes makes their own parts. Hindi sila i-import or bumibigay sa iba-ibang supplier. Kaya kontrolado din naman nila yung quality ng bawat pyesa na nilalagay nila dito. So, PCX 160 and Zontes 150X, hindi ka problema sa pyesa. Pagdating naman sa fuel consumption, mahambon. Si PCX 160, it can reach up to 45-46 kilometers per liter. Yun din naman ang sinasabi ni Bristol pagdating kay Zontes 150X. But, yung actual ko mga brother, based on my weight, road conditions, my riding habits, ang actual ko kay PCX is nasa 40 kilometers per liter. Matipid na rin for a 160cc scooter. Habang si Zontes 150X nasa 41.5 kilometers per liter. So pagdating sa gas, lamang ng konti, there's a difference of about 1 to 1.5 kilometers per liter si Zontes 150X. Pero, papasok naman dyan, pag-usapang gas na rin tayo, is the fuel tank capacity. Sa isang full tank natin, ilan nga ba yung may ilalagay mo? Kay PCX, this houses about 8 liters, 8 litro mga brother, worth of fuel, habang si Zontes 150X naman is just under 12 liters. So, doon malaking diferensya kasi meron kang 4 na litro na lamang si Zontes 150X. In terms of your long ride, napakalaking tulong nun. That means minimal stopover, minimal spending of time pagdating sa pag-refill ng mga gas tank natin. Brakes naman tayo mga brother. Both motorcycles have front and rear disc brake. Si PCX, meron siyang front ABS, front lang. Likod, wala. Si Zontes 150X naman, dual ABS channel. So, lamang si Zontes 150X doon. For the road sync version, merong traction control or yung Honda Selectable Torque Control
si PCX. Again, that's only for the road sick version, yung top of the line. Yung sinasabi natin, nasa 155,900. Habang si Zontes 150X naman, meron na rin tong traction control, which you can turn off and you can turn on as well. So pagdating sa brakes, lumamang si Zontes 150X dahil sa kanyang dual ABS channel. Usapang suspension naman tayo mga brother. So pagdating sa suspension, pag-usapan na natin si Road Sync, yung merong sub-tank na Showa. It's definitely one of the more comfortable suspension in terms of your riding. Kahit na medyo malubak, medyo bumpy yung ride, okay siya. Pero hindi naman nagagayo si performance si 150X kahit wala siyang baso mga brother. Pero sasabihin nyo, brother, ano mas komportable sa ride? Kung yung mga ride natin ay mga lubak ng konti, may konting hindi pantay-pantay na kalsada, both motorcycles, para sa gamit ko hindi tumutukod yung harap at okay din naman yung likod. Konting-konting lamang lang sa suspension si PCX 160 pagdating sa mga unpaved roads. Pag yung mga tipong lubak-lubak talaga, lamang lang siyang konti. But not to say you will also get that comfortable ride kay Zontes 150X. Actually, it's very close. Pero pagdating naman sa cornering versus the PCX at Zontes 150X, mas stable naman sa cornering si 150X. Kasi nga, it's a little stiffer compared to the rear shocks ng PCX. Pero again, hindi rin naman nagagayo. Kumbaga, ano lang yan, parang ganun lang sila sa suspension, mga brother. Pagdating sa gulong, mga brother, actually both stock tires are equally capable of having a good handle, dependable kahit yung mga ganitong nag-uulan, basa ang kalsada. On both motorcycles, wala akong naramdaman na dumudulas, bumibitaw kahit yung mga medyo nag-light cornering ka, o kaya naman yung mga tipong biglang hindi pantay yung kalsada. So, magkaiba ng brand, magkaiba ng sukat, lalong-lalo na yung sa likod, pero both stock tires, okay siya. Riding position mga brother, again, para lang makumpara nyo yung dalawa. For reference, 5'10" in height ako. Sakin muna natin itong PCX 160. Ito yung tsura niya. Mababa lang seat height na to. Very Pinoy friendly. Kita nyo naman, at 5'10", naka-bend pa yung aking paa. At ito yung kanyang ating primary foot position. So good, you have enough space para gumalaw. So size 11 yung sapatos ko, na think mga brother. And you would also have an extended footrest. So pag nag-extended footrest tayo, sa size ng sapatos ko yan, medyo kasya pa naman. May lawit lang ng konti dito sa dulo na medyo nakalabas yung paa natin. But tolerable kasi halos lahat ng paa covered. So okay yan for long ride. There's a few positions that you can position your feet into, tapos kasama na rin tong extended footrest. Ngayon, pagdating sa pinaka-riding position mo, malapit kasi yung manibela ni PCX 160. Makikita mo, relax lang yung siko ko while my back is upright. So, hindi nakakangalay talaga. And then, pagdating sa turning radius, hindi siya sumasayad. Pag ano na, sagara na. Pero yung brakes na lang yan, mga brother, yan. So, clear. Etong ano natin, halos dikit pero clear. So, mas importante to pagdating dun sa mga punto na magmamaneuver ka sa traffic, medyo sasagad ka ng liko, at least hindi sasabit yan. Hindi sasabit sa hita, mga brother. Konting-konti lang yung dulo lang ng brake. Bagay mo kung mag-apply ka ng brake lever, no? Pagdating naman sa angkasan natin, mga brother, so wide enough. Malambot din naman yung kanyang angkasan, and you have wide foot pegs. Ito yung nagustuhan ko sa PCX eh. So yung tapakan ng angkasan natin, hindi siya yung strip lang na ganun. May ano siya, may forma siya. So that actually adds comfort, lalo na pagdating sa long ride. Ngayon, pagdating naman kay Zontes 150X, punasan muna natin dahil nabasa na. Nagsusot tayo kahit muulan. 150X tayo. Ganun din mga brother, very Pinoy friendly. Medyo naka-curve pa rin yung pako. Hindi ko kailangang tumingkayad. Mababa din si Zontes 150X. And then, pagdating sa aking primary footboard, eto, mas mahaba yung primary footboard ni PCX, pero you can still move your feet here. Wala na lang talaga yung pinakatapakan. Ang lamang naman si Zontes 150X is mas malaki naman, yung kanyang extended footrest. Perfect to sa mga long ride. Kasi si PCX, yung nakita nyo kanina, di ba sakto medyo nakalabas pa yung paa natin na ganyan. Si Zontes 150X, ayan, talagang mamumove mo pa dito, medyo mataas yan. Pero mas maliit naman yung iyong primary footboard dito. When it comes to your overall ergonomics, parang halos parehas lang ng angulo yung manibela na malapit sa rider. So very comfortable, relax yung siko, hindi ako naka-extend. And the TFT display is actually facing me. Hindi ko na kailangan mag-effort para makita ko yung mga riding status ko na naka-display sa TFT display ko. Mas malapad yung angkasan nito mga brother ni Zontes 150X versus kay PCX 150. Pero yung lambot nila,
halos parehas lang. Napansin ko rin, or napapansin nyo rin, kay Zontes 150X, you have some sort of parang lumbar support dito that keeps you in place, habang si PCX naman, medyo pa-curve naman yung kanyang upuan dito. O di, ang kasa natin dito, yung foot peg is just, yun nga, yung single na iron yan. Medyo maliit. So, mas malaki yung tapakan ni OBR pagdating kay PCX 160. Pero mas malapad naman yung upuan niya. So, both motorcycles, very comfortable to ride mga brother. Depende na lang yan. Ano bang mas gusto mo? Meron bang lumbar support na katulad ng nasa Zontes 150X, o gusto mo ba yung angkasan mo mas malapad yung kanyang upuan? You know, it can go both ways. Again, depende na lang dun sa mismong kailangan mo pag nagra-ride ka. Pero at least napakita natin sa inyo. Ugan-ugan. Features tayo mga brother. Kahit umuulan, hanap buhay tayo. So, si PCX mga brother, keyless. Zontes 150X, keyless as well, or should we call yung smart key system, yung dalawang to. Pagdating naman sa front pocket, you will have isa. Pagdating kay PCX na meron na ring charging port. Kay Zontes 150X, you will get two. Yung sa kaliwa, may charging port. Yung sa kanan, walang charging port. Pero parehas malaki yung pockets. Si PCX 160, wala siyang front hook or yung utility hook na tinatawag. Samantalang si PCX 160, meron siyang nakatago. Baka yung mga naka-Zontes na hindi nyo pa nadidiscover. Meron itong nakatago na utility hook. Pero pag hindi mo ginagamit, pwede mong ibalik or itupi para it doesn't get in the way of the design. Pagdating sa bato ng headlight, si PCX has that LED light. Sakto na. Kumbaga kung ina-expect natin sa mga stock motorcycles ng karamihang mga brand, yun yung makukuha mo. So sa pagdating sa mga ride pa probinsya, o kaya yung talagang madidilim na daan, o kaya pag maulan, I would advise magdagdag ka ng mini driving light or auxiliary light. Si Zontes 150X naman, given its projector lights, malakas talaga yung mga bato ng ilaw nito. Ang bato ng ilaw niyan, para ka na rin naka-mini driving light. So kung dito-dito ka lang naman, kahit maulan, medyo madilim yung lugar, okay na kasi mas maliwanag ang ilaw ni Zontes 150X. Optional na lang kumbaga kung magdadagdag ka pa ng mga upgrades na MDLs or auxiliary light. Underseat compartment na papag-usapan na rin natin yung mga biyahe-biyahe sa probinsya mga brother. PCX 160, mahaba yung kanyang compartment. You can fit one full face helmet here plus some jackets, documents, extra damit. Kasya yan mga brother. Kay Zontes 150X naman, ito yung isa sa mga dahilan ba't siya nagtitrending, dahil mas mahaba at saka mas malalim yung kanyang underseat compartment, and you can easily fit two full face helmet kay Zontes 150X. Tapos meron ka pang mga space for some documents, tools, etc. etc. So malaki talaga yung compartment ni Zontes 150X. And then, si PCX, this is, kailangan mong bumili ng bracket kung gusto mong mag-top box na. Sa usapang compartment na rin tayo eh. Marami naman na nabibigay ng mga bracket for its top box. Actually, available sa Juan Moto Avenue. Pati mga iba't ibang top box na top quality available kay Juan Moto Avenue. While si Zontes 150X naman is already top box ready kasi meron na siyang built-in na bracket. And makita mo, may mga port na siya kung saan i-screw yung plate ng top box natin. Although, disclaimer mga brother, I tried some of the top box. Hindi lahat ng plate ng top box ay pasok dito. Pero meron siyang mga babagayan na top box brands na papasok at sasakto dito yung pinaka-plate niya. But nonetheless, we have confirmed sa kaibigan natin, si K3, na magkakaroon na ng top box bracket specific to Zontes 150X. So, hindi mo na kailangan maghintay na matagal. Baka by the time pinapanood mo to at na-edit na tong video na to, meron ng top box bracket para naman kay Zontes 150X, para universal na talaga yung lalagay mong top box. Pagdating naman sa kanyang panel, mga brother, for the CBS version ni PCX 160, digital panel, the usual na PCX panel. Pero, you will get the TFT display pagdating sa kanyang RoadSync version. Yan na rin, usapang TFT na rin lang, the RoadSync version, you will have the ability to connect your phone to your motorcycle. At isa na nga sa mga pinaka-practical na gamit niyan is the on-screen navigation. Pero what you will see sa RoadSync is the turn-by-turn. Hindi mo makikita yung actual na mapa. So, ipapakita na lang sa'yo, head straight, 1 kilometer, turn right, 300 meters, yung mga ganong bagay, mga brother. While, for the Zontes 150X, this already gives you TFT display para itong isang maliit na tablet and full color na rin mga brother, which you can also customize yung appearance niya. Si PCX 160 RoadSync, meron din naman choice na baguhin mo yung appearance. Si Zontes 150X naman, meron siyang 3 or 4 na theme kung paano mo gustong makita or yung design na gusto mong makita sa yung TFT display. Depende sa mood mo, depende sa personality mo. And this also has phone connectivity. At isa sa mga functions ng phone connectivity na yun is
you can do screen mirroring na wala kay PCX 160 kahit yung RoadSync version. So sa screen mirroring, yung screen mo sa phone, yun ang mag-a-appear naman sa screen mo kay 150X. So yun yung ilan sa mga features that we would like to compare kasi yun yung mga practical functions mga brother. Pero for the full review, full description ng mga features niyan mga brother, just check out my individual reviews sa mga motor na to. Yan ang pagtatapat mga brother ng dalawa sa magaganda namang scooter choices na meron tayo sa Pilipinas ngayon, especially the 150cc, 160cc scooter category. We have the PCX 160 and the Zontes 150X. Kayo mga brother, given lahat ng mga napag-usapan natin at yung riding style mo, ano sa tingin mo ang motor na mas swak para sa'yo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. Para hindi ka magpugi sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. So, yung next video mga brother, maguga na tayo. Salut!